Okay, naiintindihan mo ba? Kayo ho'y susubukan ho nilang ipaliwanagan ng mga questions po natin about faith. Okay po? Class 101, membership class. 201, ano ho yun? Maturity. No, ano naman ho, ituturo naman dito yung ano ba yung mga bagay na dapat mong matutunan at gawin para lumago ka sa pananampalataya. Kaya po spiritual maturity. Puro letter M ho yan, maturity. Membership, maturity. Then 301 ay ministry. Now, paano makakapaglingkuran kay Lord? Ipapaliwanag ho ng mga teachers ano yung mga ministry na pwede mong pasukan sa simbahan para makapaglingkod ka kay Lord. At encourage ka na, tutulungan ka ho ng church na matuto kung paano maglilingkod. Okay po? Then 401, yun po yung last, yun po yung mission. Paano ka magpapatotoo? Paano ka mag-evangelize? Tuturuan ho natin. Dahil dito po sa church, hindi ho tayo pumapayag na no, dapat ang pagpapatotoo ay para sa lahat po yan ng anak ng Diyos. Hindi ho lang yan para sa pastor. Naintindihan mo ba? Dapat na saan man tayo, no, tayo yung mga tinuturing nating tagasunod ni Kristo, dapat marunong tayong mag-testify at magpaliwanag ho ng mabuting balita. Lalo na kapag ikaw ay naglilingkuran na, tumatayo ka na sa harapan ng Panginoon para maglingkod, required ho na matutong mag-evangelize. Hindi ho yan optional. Ang unang dapat mong matutunan na paglilingkuran ay yung pagpapatotoo. Bago sa lahat ng mga ministries na meron ho tayo sa church. Okay po ba? No, kaya sabihin mo mag-attend ka na ng classes. Ayan. Okay, no? So sana lahat ho, lalo na yung mga baguhan, we encourage you please. Mag-sign up. Mamaya start ho ng class 101 and ano pa nga ho yun? 301. No, yun po yung, hindi ho kasi monthly yan na naibibigay, na o-offer po natin. So, kaya ho, kayo ho ay umattend na ng classes. Okay po ba? Now, after ho ng service po yan, may classes po tayo. And mamaya ho, after ho ng service rin, may meeting po ang admin tsaka mga ministry heads po na church. Okay. Dako ho tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Also, yun nga po pala, ipag-pray ho natin last na nabanggit rin ng ating MC. Next week na ho yung start ng ating pong seeker service. So ano ho ba ito? Tinawag ho natin siyang seeker service para ho, nagdisenyo ho kasi tayo ng programa na kung saan yung mga baguhan po na, especially yung hindi pa nakaka-attend ng church, first time uma-attend ng church, wala pa hong personal na pagkakilala kay Lord, doon natin papa-attendin. Bakit? Kasi lahat ng, for example, yung mga tinuturo ho pag dito sa 8 o'clock service natin ay sometimes medyo malalim na. Hindi ho parang mahihirapan po. Hindi naman natin sa minamaliit po yung mga baguhan pa lang pong mananampalataya. Pero baka mahirapan ho silang unawain. Kaya ho, nag-design tayo ng seeker service na kung saan ay doon ho ay medyo yung mga basic teachings po yung ituturo. No, about faith, about salvation, no, about mga spiritual disciplines, mga Christian living, no? Yun ho yung mga ituturo ho doon. So nakadesenyo talaga siya para sa mga baguhan. No? At dito ho, ipag-pray natin kasi nag-pray ho tayo ng 10 pamilya na i-invite ho natin po doon. At mag-start na ho siya next week. Iba-Bible study siya all through weekdays. Iba-Bible study ho siya. Then every Sunday ng 10:30 ho hanggang 12 ay i-invite ho natin sila dito para po sa seeker service. Okay po? Kaya ho kung kayo rin, bagamat, kumbaga, hindi naman ho kumbaga, meron ho kayong kamag-anak, kakilala ng mga baguhan, mga first time pa lang atin ng church, dun ho natin sila isamang umattend. Okay ho ba? Yung mga regular pong uma-attend, we highly encourage, umattend kayo ng 8 o'clock service. No, dun ho kasi para ho sa inyo po yon. Tapos may mga first timers sa 10:30 po natin po papa-attendin. Okay po, kung may questions po kayo, maaari nyo pong kausapin yung ibang mga leaders at iba hong mga anong tawag ko nito? mga workers po natin po dito sa church para ho mapaliwanag pa ho ng mabuti. Okay po? So next week na ho ang start po niyan. Kaya ho, sana yung 8 o'clock service natin, umattend ho tayo ng maaga para hindi tayo mag-extend, lalo na next week. Okay po ba? Nasusundan mo ba? Amen? Ano yung katabi mo, okay ba? Naintindihan mo ba? Ayan. Okay. Sige, tayo yumuko at manalangin sa umaga pong ito.
Mingi ho tayo ng tulong kay Lord. Lord, maraming salamat pong muli sa pribilehiyo na kami po ay malaya pong nakakapanambahan sa lugar po na ito na walang pumipigil sa amin, Lord. Salamat sa freedom pa rin na meron po kami. And even, Lord, we also want to thank you for the opportunity na kami po bilang mga anak nyo, Lord, magkakasama po kaming matuto, makapag-aral ng iyong salita. At Lord, hinihiling po namin na ang kapangyarihan ng iyong pong banal na spirito ay malaya po na gumalaw po sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng karunungan para po lubos naming maintindihan ang mga nais niyong sabihin, ipaalala at ituro sa amin. Bigyan mo kami ng puso na, Lord, nagugutom sa inyong salita, Lord. At Lord, i-prepare niyo po yung isip namin, yung puso namin para, Lord, ready kami na tumanggap ng mga pagpapala at mga mensahe na nagmumula po sa inyo, Panginoon. And Father, we declare yung katagumpayan ng pag-aaral po na ito, yung katagumpayan ng pananambahan po na ito, Panginoon. Dinideklara namin na ang iyong pangalan ang siyang maitataas, na Lord, kayo po ay magbibigay ng katagumpayan sa bawat anak niyo po na nakakapanood at Lord, nakikibahagi dito sa church namin ng panambahan pong ito. Salamat po, Lord. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan ho natin ng malakas po ang Panginoon. Amen. Kung mayroon ho kayong dalang Bible, let's open our Bibles in the book of John chapter 8, verses 31 to 32. John chapter 8, verses 31 to 32. Yan, okay. Basahin ho natin ho ng malakas. Okay po? Ready na ho ba? Na maganda rin kung may baon na rin naman kayong Bible, okay ho na buksan nyo po yan para makita nyo ho mismo sa Bible nyo. Na po, at okay, ready na ho? Basahin ho natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pwede bang mas malakas pa yung para kay Lord, in the best po. Dalawang verses lang naman ho yan. Pwede bang basahin natin ng malakas at sabay-sabay? Okay po? Pwede ho ba? Yan, okay. Now, 1, 2, 3, go. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan, praise God. Ang pamagato ng ating pong pag-uusapan ngayon ay binigyan ko ng title na Kahalagahan ng Katotohanan. Sabihin nga natin, kahalagahan. Mas malakas sigaw natin, kahalagahan. Sabihin naman natin, katotohanan. Na po. Alam niyo, napakahalaga ho ng katotohanan. Tama ho ba? Nag-agree ho ba kayo sa akin? No? Napakahalaga ho ng katotohanan. No, bakit? For example, no, kung hindi mahalaga ang katotohanan, sa totoo lang magpapahamak ho ito ng buhay ho natin. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa ho. Halimbawa, nagpa-consult ka sa isang doktor, tapos alam mo may nararamdaman ka. No, tapos batay sa pag-aaral mo, parang nag-research ka ng konti, parang feeling mo may cancer ka. No, tapos halimbawa, yung doktor, natatakot siya o nahihiya siyang sabihin sa iyo yung totoo. At tapos sasabihin niya, after ng lahat ng laboratory at check-up sa iyo, no, sabihin niya sa iyo, hindi, okay ka, malakas ka. No, malusog ka. Wala kang sakit, wala kang problema, gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay. Makakatulong ba yun sa iyo? Matutuwa ka ba kapag yung doktor hindi nagsabi ng katotohanan sa iyo? Hindi. Tama, no? Kaya isa hong bagay ho na napakahalaga ng katotohanan. Another example, no, halimbawa, bibili ka ng bagay online, di ba? Bibili ka halimbawa ng rocking chair. Di ba? Bibili ka ng rocking chair, di ba? Kasi gusto mo pagka nagpapahinga ka, galing mo sa trabaho, di ba? Pahinga ka, relax ka sa bahay. Tapos nag-search ka online, di ba? Tapos di ba may mga ganyan, di ba? Na wow, ang ganda, ang mura. Tapos order agad, no? Tapos dumating sa iyo yung rocking chair, ganito pala kaliit. Di ba? Akala mo nakatipid ka na. No? Na kahit daliri mo hindi maiupo dun sa rocking chair. Di ba? Ang sakit kapag yung mga nagbebenta ng produkto online, hindi nagsasabi ng totoo. Di ba? Talagang halos, galit na galit ka. No?
Another example pa ng pagsasabi ho ng kahalagahan ho ng katotohanan. Alam mo, nagde-deposit ka ng pera sa bangko, nag-i-invest ka. No? Tapos hindi mo alam yung bangko pala nalulugi na. No? Ubus na pala yung pera mo doon, nanakaw na pala online, dami palang mga scammer. Di ho ba? Tapos hindi pa sinasabi yung totoo sa'yo. No? Magagalit ka. Naintindihan po ba? No, magagalit ka. No? So, ang dami hong kahalagahan ng katotohanan. Another example pa, last na. No, last na. Kasi yung katotohanan, napakahalaga ho yan sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin. No, for example, may nanliligaw sa'yo. Tama ba? O, di ho, nanliligaw sa'yo na pogi, tama, tapos mayaman, matalino, parang nasa kanya na ang lahat. No? Tapos, sinabihan ka agad, ilang araw pa lang, I love you daw, mahal na mahal ka daw niya. Tama ho ba? Tapos ikaw kilig na kilig ka naman, syempre. Di ba? Tapos hindi mo alam, no? Ang dami niya palang sinabihan na ng I love you. Ang dami niya palang girlfriend. Hindi ka lang pala isang sinabihan niyang I love you. No? Pero sasabihin niya, pagka magkaharap kayo, hindi ikaw lang. No? Ang masakla pa nun, what if, kung may asawa na pala yan, hindi lang nagsasabi ng totoo. Nanliligaw sa'yo at, no? Naintindihan mo ba? Nandyan ho ba kayo? No, napakahalaga ho na sa pang-araw-araw na buhay natin, nung salita hong katotohanan. No, hindi ho nakakatulong ang kasinungalingan. Ayaw ho nating niloloko po tayo. Tama ho ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay. No, kaya ho, napakahalaga ho ng katotohanan. Sabi nga ho natin ulit, mahalaga ang katotohanan. Ayan, no? So sabi ho ng Bible, no? Sabi ho sa binasa ho natin, balikan ho natin yung verse 31. Sabi ho ni Jesus, sabi ho ng Panginoong Jesus mismo. Sabi ho dyan, basahin nga ho natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. The first point na gusto natin nung pansinin ho dito ay yung salita hong pagsunod. The first point ay yung pagsunod sa katotohanan. No? Mahalaga ho ang katotohanan. Pero kailangan ho yung katotohanan atin po siyang sinusunod po talaga. Naintindihan ho? Yun po yung sabi ho dyan. No? Kaya, pakibalik mo lang ho dun sa verse, kapatid. Sa verse 31. The first point is, yung kahalagahan ng katotohanan, yung pagsunod sa katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, doon sa mga taong nakikinig sa Kanya at naniniwala sa Kanya, sabi, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Now, gusto ko muna hong bigyan ng pansin yung salita hong patuloy. Sabi nga natin, patuloy. Kasi sa totoo lang ho, even during the time ni Jesus, may mga taong sumusunod, nakikinig, pero occasionally lang. Hello, nandyan ho ba kayo? Hindi ho nagtutuloy-tuloy. Sa totoo lang, meron hong mga uma-attend ng teaching ni Jesus. No? Uma-attend ng teaching ni Jesus. No, uma-attend lang kapag may feeding program, pagka nagpapakain ng Lord, di ba? Nagpaparami ng tinapay at isda. No? O kaya kapag may healing ministry si Jesus, nagpapagaling na may sakit. Naintindihan mo ba? Pero sometimes kapag nagtuturo na ang Lord ng para bang bagay na ayaw ho nila, hindi nila tanggap sa puso nila, umaalis ho sila. Just to give you an example, very clear po na example sa passage, in the book of John chapter 6, verse 66. No, isa hong halimbawa na ang daming sumusunod kay Lord, pero once na nakapakinig ng teaching na ayaw nila, umaalis ho sila. No, daling tandaan. Bakit to? Kasi 666 eh. Pansinin niyo, di ba? Di ba? John 6:66. No? No? Sabi mo dyan, basahin natin ng malakas, sabay-sabay, yung verse 10. 1, 2, 3, go. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. No? So mga self-proclaimed na mga disciple ni Lord, mismo, ang dami. Hindi lang ho kakaunti. No? Kahit na during the time na ni Jesus, ang Panginoong Jesus na mismo, Diyos na nagkatawang tao, nagturo na may karunungan, may kapangyarihan, nagpagaling ng maraming may sakit, at naghimala ng maraming bagay, nakita nila lahat ng himala at kapangyarihan ni Lord. Sabi ng Bible, marami pa rin tumalikod sa Kanya. Marami pa rin hindi na rin nagpatuloy sa pagsunod.
No, bakit kasi hindi nila kayang tanggapin yung turo ni Lord eh? Bakit kasi nakaka-apekto ng kanilang comfort zones? Kaya totoo talaga, ang mahirap pong maging tagasunod ni Lord. Mahirap pong maging disipulo ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, sino man gustong sumunod sa akin, dapat pasanin niya yung kanyang krus. Araw-araw at sumunod sa akin. Hindi ho literal. Naintindihan ho ba? No? So sabi ho dyan, marami yung tumalikod sa kahit mga alagad na tumalikod pa sa faith nila. No? Kaya ho yung sabi ho ng verse 31, no? Yun yung paalala ni Lord. Pakibalikan nga ho yung verse 31. Kaya sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, binigyan niya ng emphasis ho doon yung salitang patuloy. Kung patuloy. No, kaya sabihin mo sa tabi mo, kaya magpatuloy ka, kapatid. Huwag kang bibitaw, Naintindihan mo ba? No, si Jesus mismo yung nagsabi. No? Kahit nung panahon niya pa, hanggang sa ngayon, no, marami hong hindi ho nagtutuloy-tuloy sa pagsunod sa turo ng Panginoon. No, another example pa, in the book of 1 John, chapter 2, verses 18 to 19. Basahin ho natin pong mga talata po na ito. 1 John 2, 18 to 19. 1, 2, 3, go. Mga anak, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Even nung early Christianity pa, nung unang panahon pa ng simbahan, marami na hong ganon. Maraming mga, kumbaga umaattend ng church ay nagpapasimula lang pero hindi ho nagtutuloy-tuloy. No? Kaya ho, pakibalik nga po yung verse 18, kaya mas malinaw ho dito, sabi, isa ho sa palatandaan, ang dami hong palatandaan ng muling pagbabalik ni Lord, ng end times. Marami ho. Now, kung mag-o-observe ho tayo sa panahon ho natin ngayon, di ba, yung gera, yung taggutom, yung karamdaman, mga lindol, di ba, yung mga supernatural things na nangyari sa kalawakan, lahat po yan ay, sabi ng Bible, ito yung mga palatandaan ng muli niyang pagbabalik na malapit na ang wakas. Naintindihan mo ba? Pero ang isa ho sa paalala rin, malinaw rin na paalala ng Panginoon, ang isa sa palatandaan, sa end times, maraming tatalikod sa faith. Maraming titigil sa pananampalataya sa Panginoon. Iiwan yung pananampalataya. O yung tinatawag ng mga Bible scholars na apostasy, pagtalikod sa pananampalataya. Naintindihan? Yun ho, sabi mismo ni Apostol Juan, sabi niya, mga anak, ito na ang huling panahon. End times na, last days na. No, sabi tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Sabi sa English version, darating yung Antichrist. No? Yung anti-truth. No? Yung Antikristo, yung kaaway ni Kristo, darating siya. At alam niyo ho, sa nangyayari ho sa panahon natin ngayon, sa totoo lang, naniniwala ako, buhay na ho yung Antikristo sa panahon natin ngayon. Anytime. No? Pagka nag-start na yung tribulation, lalabas na ho siya, magpapakilala na siya bilang Antikristo. We're living in the last days, mga kapatid. Hindi ho biro. Nabubuhay ho tayo sa huling panahon. Lahat na ho ng mga palatandaan sa Bible, kaya magbasa ho tayo ng Bible. Lahat ng mga senyales ng huling panahon, nandito na ho. Any moment, pwede nang dumating ang Lord. Lalo na yung rapture. No, kaya sabihan, ngayon marami nang lumilitaw na makaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. No? Alam niyo, may nagtanong nga ho sa akin, sabi niya, Pastor, kasi ang daming mga video, di ba na lumalabas ho ngayon. Sabi nila, Pastor, totoo ba? Na, kasi may video na kumakalat na ang rapture, darating daw ditong October na. Na nakapanood na ba kayo ng ganyang video? Di ba? No? Alam niyo kung matatanda niyo, pakinggan niyo ho kung mabuti. Pakinggan. Di ba one of the teachings ho natin dito sa church,
isa ho sa napakahalagang pinag-aralan natin, yung mga 7 major feasts ng Israel, lahat nangyayari, totoo. According sa their time. Yung first feast ng sineselebrate ng mga Hudyo, lahat yun nangyari. No? Lahat yun nangyari sa kanilang takdang panahon. Yung feast ng Passover, yung feast ng unleavened bread, yung feast ng first fruit. No? Lahat yun. Even yung pang-apat, yung feast of Pentecost, nangyari sa eksaktong time. Yung 4 major feasts, nangyari na. Ang 3 major feasts na lang ang hindi pa. At ano yung 3 major feasts? Feast of the Trumpets. No? Yung feast po ng anong tawag nito? Nakalimutan ko yung dalawa. Atonement, yes. Feast of the Atonement. No? Yung atonement, yung pagpaparusa. No? At saka yung feast ng tabernacle. 3 na lang hindi nangyayari. At alam nyo, yung Feast of the Trumpets, pagka narinig yung salitang trumpet sa baba sa Bible, may kinalaman ho yan sa rapture. Kinalaman ho yan sa rapture. Yung Feast of Atonement, may kinalaman ho yan sa pagpaparusa. And that is tribulation. At yung Feast of the Tabernacles, ito ho yung millennium na tinatawag sa Bible. Yung 1,000-year reign of Christ. May nagtatanong sa akin, Pastor, kasi magse-celebrate na ho ang mga Hudyo. Actually, yearly ho yung feast nila. Ni-celebrate nila yan. Ni-celebrate, yearly ho yan. Pero this coming October, ito ho ay darating ho yung Feast of the Trumpets nila. Ang tanong sa akin, Pastor, darating, magra-rapture na ba? Sabi ko, sana. Sagot ko, sana. Di ho ba? Sana nga mag-rapture na. Di ba? Para tapos na lahat. Tapos na lahat ng problema natin. Kasi totoo ho ito, makinig ho mabuti, hindi ho haka-haka yung rapture. Totoo ho ito. Biblical passage ho yan. Na sa isang kisap mata, ganun ho kabilis yung totoong tumanggap kay Lord, bigla ho tayong mawawala ho dito sa mundo. Hindi pa ho second coming yon. Hindi ho second coming, magkaiba yung rapture sa second coming. Yung rapture, sabi ng Bible, sa twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, ganun lang siya kabilis. Bigla ho, yung mga totoong tumanggap at sumampalataya kay Lord, bigla hong mawawala ho dito sa mundo. At magugulat ang buong mundo, nasaan na yung mga Kristiyano? At ipapamamalita ho ng Antikristo, kinuha ng mga alien. Totoo, kaya mapansin ninyo, sumisikat ho ang mga video ngayon, mga katuruan sa alien, sa UFO. Paghahanda ho ng Antikristo ho yan, sa totoo lang ha. Deception ho yan ng Antikristo. At ganun ho yung kabilis. Ganun ho yung kabilis. At anytime, pwede ho mangyari yan. Sana nga ho, di ho ba? Tama mo ba? Sana nga, di ba? Lahat tayo gusto nating makasama na ang Lord sa langit. Kahit ako eh. Pero kung hindi pa, okay rin. Bakit? At least may time pa tayong maglingkuran. May time pa tayong magpatotoo. May time pa tayong gawin yung kalooban ni Lord. Pero mangyari, okay na rin. Di nasa langit na tayo. Amen ba? Tanungin mo katabi mo, ready ka na ba? Hello? Naintindihan niyo ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya palagi ka dapat ready. Lagi ka dapat ready. Anytime, dapat ready tayo. Kapag ikaw ho yung napakinggan mo tong teaching na to, kinabahan ka at may gusto kang baguhin sa sistema mo, may malaki kang problema, kapatid. May malaki kang problema. Na narinig mo yung teaching ng rapture na pwede palang mangyari, tapos bigla doon ka palang mag-aayos ng buhay, may malaki kang problema. Pero ikaw confident ka, anong gagawin mo kung magra-rapture na? Gagawin ko pa rin yung ginagawa ko as usual. At least alam mo, may peace ka sa puso. Pero yung ikaw, bigla mong bibitawan yung mga usual na hawak mo, magbabago ka ng sistema na gagawin, may malaki kang problema, kapatid. Baka hindi ka handa sa rapture, sa pagdating ni Lord. Doon ka palang makikipag-break sa boyfriend, girlfriend mo. Kasi unbeliever pala. Doon ka palang biglang hahawakan yung Bible mo, bigla ka magkukumahog ng pagdidevotion. Hindi ka matutulog dahil tatapusin mo yung buong Bible. Dahil hindi mo pa nababasa yung buong Bible, simula naging Christian ka, may malaking problema. Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin bilang anak ng Diyos.
Naintindihan nyo ba? Alam nyo, gusto ko na lang yung rin nung samantalahin po yung time na to. Makinig ho kayo. Kasi bakit to? Kasi sabi ko nga sa kausap ko, ito na ho yung perfect timing talaga. Naniniwala ako. Kung merong tamang timing, ito na, parang ito na. Sana ito na. Yung pagbalik ho ni Lord, yung pag-rapture ng Lord sa mga Christians. Bakit to? Kasi kung papansin ninyo, totoo ito nangyari ha. Hindi ho ako nandito para mag-offend, even yung mga nanonood online. Reality po ito. I-check nyo po ito. Alam nyo ho, makikita na natin yung paghahanda, hindi lang yung mga signs, even yung preparation para sa mangyayari sa end times, sa Book of Revelation. Yung Revelation chapter 13, 14 hanggang 17, ready na ho ng Antikristo. Naintindihan ho ba? Hello? Mga kapatid, ulitin ko, hindi ako nandito para mag-offend o manira ng isang relihiyon. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Magbasa ho kayo ng Bible. In the Book of Revelation chapter 13, totoo ito. Darating ho yung Antikristo at ang ipopromote niya ay one world government. Hindi lang ho one world government, even one world religion. Kaya ho darating yung time, after ho ng rapture, ang gagawin ng Antikristo, lalabas siya, pag-iisahin niya ho ang gobyerno sa isang mundo, ang pamamahala sa buong mundo. Bakit? Kasi doon ho yung magtatatak ho ng 666. Totoo ho yan. Na kapag wala kang tatak ng Antikristo, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakapagpa-ospital, lahat ho yan. No? At lahat ng natatakan ng Antikristo ng 666, hindi na ho pupunta ng langit. No? At sana walang maiwan. Pero kung sakali mang may maiwan, nanonood ka ngayon, huwag kang magpapatatak. Dahil hindi ka na pupunta ng langit. Yun ang sabi ho ng Bible. Naintindihan mo ba? Hindi lang ho one world religion, even one world government, even one world religion. Bakit? No? Pag-iisahin ho nila ang lahat ng relihiyon sa buong mundo. Sasabihin nila, lahat yan, isa lang naman tayo. At alam niyo, ang isa ho sa nakakatakot, may isa hong religious leader, ginawa niya na ho yan ngayon. Umiikot ho siya sa mga bansa ho ngayon. At sinasabi niya, lahat naman ng reliyon, pantay-pantay lang. Naintindihan mo ba? Lahat naman ng reliyon, pupuntahan mo niyan langit o ang Diyos. No, dinedeclare ng isang religious leader, sasabihin niya, lahat, iisa lang naman ang Diyos natin. Naintindihan mo ba yung nangyayari ho ngayon? Rine-ready na po yung one world religion, hindi lang ho one world government. Naintindihan ho? Panoorin niyo ho, di ba? Hindi ho ako naninira, pero yan ho yung ginagawa ho ng Santo Papa ngayon. Umiikot ho siya sa mga bansa at kiniklaim niya na iisa lang ang relihiyon natin. Magkaisa na tayo. Isa lang ang Diyos natin. Mali ho yan. Maling-mali ho yan. Maling-mali ho yan. Kasi kapag kaisa lang ang relihiyon natin, di mali yung turo ni Jesus sa Bible. Na ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Na parang, no, sinasabi niya na hindi mo kailangan si Jesus. Hindi. Ang sabi ng Bible, napakalinaw. Ang katotohanan na tinuturo ng Bible, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. Si Jesus lang ang tanging daan para pumunta tayo ng langit. Pagka sinabi mong ang reliyon ng Islam, ng Muslim, ng Buddhism, parehas lang yung pupunta tayo sa langit, pupunta tayo sa Diyos, parang sinasabi mong hindi mo kailangang sumampalataya kay Jesus. Mali. Kasi nungalingan ho ng demonyo ho yan. No? Pagre-ready ho yan sa one world religion. No? Ang linaw ang sabi ng Bible, ang sabi ng Bible, John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus, saka lang siya magiging anak ng Diyos. Kailangan mo siyang tanggapin, kailangan mong manampalataya sa Panginoong Hesus. Tapos sasabihin mo, okay lang, sumamba tayo kay Allah. Sumamba tayo kay Buddha, pupunta naman tayo sa langit, pare-pareho namang Diyos yan. Mali ho. Kasi nungalingan ho yan. Hindi ho yan totoo. Kaya dapat alam nyo ho ang Bible na binabasa, inaaral ho natin. Dahil kung hindi ho natin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, mapapahamak ho tayo. Mapupunta ho tayo ng impyerno, worst scenario. Naintindihan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo? Nandyan pa ho ba? Nandyan pa ho ba? So, paalala lang ho, paalala. Gusto ko lang po, kasi sabi ho dyan, no, sabi dyan, di ba? Mga anak, ito na yung huling panahon. Sabi ni Apostle dyan, nung time na buhay pa siya, no, kung nandito ho siya ngayon, sinasabi niya, ito na yung huling panahon. Nasa huling panahon na tayo.
Sabi kasi sa Ingles, it is the last hour. Kung nabubuhay si Apostle John ngayon, posibleng sasabihin niya, this is the last second. Hindi na last hour. Nasa last second na tayo. Mga kapatid, anytime. Kasi we believe sa church natin, we believe ng pre-tribulation rapture. Bago mag-tribulation, kukunin muna tayo ng Panginoon. Ira-rapture niya muna tayo. Bigla hong mawawala ang lahat ng totoong sumampalataya dito sa mundo. May iwan ho yung hindi ho sumampalataya. Yun ho yung ibig sabihin ng rapture. Magugulat ho tayo biglang, may maiiwan, may mawawala, sa loob ng sasakyan, ng bus, ng eroplano, ng eskwelahan, ng ospital, maging dito sa simbahan, posible yun. Naintindihan mo ba? Hello, malapit na hong dumating si Lord. Malapit na. Anytime. Sana nga, etong Feast of the Trumpets na dumating na si Lord, i-rapture niya na tayo. Sana. Pero kung hindi pa, okay pa rin. At least marami pa tayong pagkakataong magpatotoo. Mag-Bible study. Ipatuloy yung seeker service. Tama ho ba? Nasusunod. Anyways, okay lang. Dapat ready tayo palagi. So, ito ho yung, sabi ho, going back sa verse 31 ng John chapter 8, verse 31. So sabi ho dyan, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo. So yung patuloy, yung pagpapatuloy. At yung salitang pagsunod. At yung salitang turo ng Panginoong Jesus. Hindi turo ng kahit na sino. Hindi turo ng sino mang tao o relihiyosong tao. Mga kapatid. Naintindihan mo ba? Hello? Ulitin ko hindi lahat ng relihiyon magdadala sa atin sa langit. Kaya umattend kayo ng classes, tinuturo namin ito sa classes. Bakit? Kasi ang turo ng Bible, gusto ko pang bigyan ng dagdag at linaw ho. Sa totoo lang, maganda ho ang relihiyon. Makinig ho, maganda ang, sabihin nga natin religion. Mas malakas sigaw natin religion. Maganda ho ang religion. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng religion, yung isang maayos na sistema ng pagsamba sa Diyos. Siyempre, kailangan ng kaayusan, kailangan ng sistema. Pero sa totoo lang, wala hong relihiyon na magliligtas sa tao. Bakit? Kasi ang tinuturo ng Bible, hindi relihiyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay makukuha sa pamagitan ng relasyon kay Lord. Hindi ho relihiyon. Relasyon sa Diyos. Malalim na relasyon sa Diyos. At magsisimula yan na papasukin mo sa puso mo at manampalataya ka ng lubos sa Kanya. Yun ho ang relationship, hindi ho religion. Naintindihan po ba? Kung sasabihin ng mga religious leaders, okay lang, kahit ng religion ka, okay lang yan, manatili ka dyan. Kung gano'n, hindi natin kailangan pala mag-evangelize. Bakit? Ba't pa natin sila evangelize? Ligtas naman pala sila. Nakukuha niyo yung logic. Nakukuha niyo yung katotohanan versus sa kasinungalingan. Naintindihan po ba? Dapat hindi na sinabi ni Jesus na humayo kayo, gawin yung disipulo mga alagad ko, ligtas naman pala sila. Pwede naman pala silang manitili sa relihiyon nila. At huwag ho natin kakalimutan, ang context nito, ang kinakausap mismo ni Jesus, yung mga Hudyo. Kung meron hong pwedeng magmalaki sila. Kasi sila mismo yung talagang kinakausap ni Diyos. Sila yung totoong bayang pinili ng Diyos. Pero sila mismo, kinausap ni Lord, kung hindi kayo magtutuloy-tuloy sa pagsunod sa turo ko, hindi kayo totoong ang mga alagad ko. Naintindihan mo ba? Kaya yung sabihin ni Jesus dyan, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Kung bakit daw? Paano magiging tunay na alagad? Kung kayo'y patuloy na sumusunod sa mga turo ni Jesus. So ibig sabihin, sabi dyan, tunay na mga alagad. Bakit? Kasi kung may tunay, may pekeng alagad. Yan ho yung katotohanan. Yung mo katabi mo, mukha bang tunay na alagad ni Lord? Amen, syempre. Kaya sabihin mo sa Kanya, kaya magpapatuloy ka, ha? Sabihin mo sa Kanya, susunod tayo kay Lord, ha? Bakit? Hindi ako nagsabi. Yun ang sabi ng Bible. Tama ba? Yung tunay na alagad, nagpapatuloy sa pagsunod sa turo ni Lord. Bakit? So, ibig sabihin, kapag hindi nagpapatuloy, baka hindi tunay. Ayaw naman natin maging judgmental. Pero, yun ang linaw naman. Di naman kailangan ng sobrang, ng pagiging,
summa cum laude para maintindihan to eh. Tama ba? Hindi mo na kailangan ng maraming degree para maintindihan. Hindi mo kailangan ng diploma para maintindihan mo to. Napakababaw ng turo ni Jesus para higit natin maintindihan. Bakit sabi kung kayo'y ngayon tunay mga alagad ko kung patuloy kayong susunod sa kanyang mga turo. Hindi mo kailangan na rocket science. Hindi mo kailangan maging abogado, doktor o engineer para maintindihan to. Ang palatandaan na ikaw ay tunay na alagad, nagpapatuloy ka sa pagsunod sa turo niya. Amen ba? Now, next. Second point. The first point ay yung kahalagahan ng katotohanan, yung pagsunod mismo sa katotohanan. Pangalawa ay yung pagkilala sa katotohanan. Sabihin nga natin, pagkilala. Yan. Mas malakas sigahon natin, pagkilala. Kaya sabi ho ni Jesus in verse 32, sabi ho ng John chapter 8 verse 32, sabi ho ng Bible, basahin nga ho natin muli ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mas malakas pa, isa pa. Sorry. At sanay talaga akong lumilingan. Dito nga pala sa harapan ko. No? Gagaya ko sa inyo kasi dito kayo nakarinig. Kaling. Okay. 1, 2, 3, go. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan. Sabihin nga natin makikilala. Sabihin natin katotohanan. Alam niyo ho, napakalinaw. Sabi nga ho, yung nababanggit ko kaganina, in the book of John chapter 14 verse 6, sabi ho ni Jesus, sabi niya ho mismo, I am the way, the truth, and the life. Sabi sa Tagalog, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sabi ho ni Jesus yan. Naintindihan ho ba? I'm sorry to tell you, hindi ho si Kubulo yung daan. hindi ho siya yung Son of God. Pasensya na ho, hindi ako naninira. Nagtuturo lang ho ako ng katotohanan. Kasi sabi ni Jesus, siya lang yung daan. No, hindi ho ang dating daan. Naintindihan ho ba? Hindi ho niya sinabing ako lang ang isa sa maraming daan. Sabi niya, hindi. Ako lang. Siya lang yung tanging daan. Siya lang yung totoong daan. Wala ho. Hindi niyo sinabing ako lang yung, ako ang isa sa katotohanan. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing ako yung isa sa maraming buhay. Hindi. Sabi niya, ako lang yung daan. Ibig sabihin niyan, ako lang yung katotohanan. Siya lang yung nag-iisang daan. Siya lang yung nag-iisang katotohanan at ang nag-iisang buhay. At wala nang ibang paraan para pumunta sa Ama o sa langit maliban sa pamagitan niya. Wala na ho. Wala na. Yun ho ang ibig sabihin ho niya. At very clear, sabi ni Jesus, kine-claim niya, siya lang yung totoo. Siya lang yung katotohanan. Nasusundan ho ba? At sinabi niya na siya ho'y Diyos. Nabi niya ho na siya ho'y Diyos. Basahin niyo po yung John chapter 8 ng buo. At siya ho'y totoong Diyos at siya ho'y totoong naging tao. Nagkatawang tao dito sa mundo. Nasusundan ho ba? Kasi kung hindi ho siya nagsabi na totoo, di sinungaling siya, o kaya may sayad lang ho siya. Tama? Pero hindi eh. Kasi lahat ng sinabi niya talagang totoo eh. At ang claim niya, siya lang yung katotohanan. So yung ibig sabihin, makikilala niyo ang katotohanan. Bakit? Kasi yung katotohanan, isa ho siyang persona. He's a person. Si Jesus ho yung katotohanan na dapat ho natin hong makilala. Na dapat ho nating tanggapin sa puso ho natin. No? Then another passage pa sa Bible, no? Sabi rin po sa book of John, no? Ano ho ba yung katotohanan? Sino ba yung katotohanan? Sino katotohanan si Jesus? Isa ho siyang persona. Ano yung katotohanan? John chapter 17 verse 17, sabi ho, yung katotohanan po ay yung kanyang salita. Yung sabi ng Bible, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang Biblia ho ang katotohanan. No, totoo ho ito. Kaya magbasa ho tayo ng Bible para hindi ho tayo maligaw ng kasinungalingan. Kasi marami ng Antikristo. Marami na hong kaaway ng katotohanan. Kaaway ni Kristo na lalabas at lumalabas para iligaw ho yung mga tao sa tanggalin ho sa katotohanan. Naintindihan ho? So, alam nyo ho, sabi nga ho in the book of Romans chapter 1 verse 25,
Nandyan ba, kapatid? Sabi pa ho dyan, isa mong napakagandang talata ho sa Bible. Basahin natin ng sabay-sabay at malakas. So 1, 2, 3, go. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yan. No, the problem is, marami hong mga tao na pinagpapalit ho yung katotohanan sa kasinungalingan. Hindi lang ho yan ngayon. Even the time pa ng panahon nila Apostol Pablo. Napakalinaw. No? Sabi tinalikuran nila yung katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Alam niyo, sabi nga ho nung nabasa ko, yung postmodern mindset ho ng mga tao ngayon, rine-reject na daw ho nila yung absolute truth. Makinig ko mabuti, makinig ko. Rine-reject ng maraming tao ngayon. Para bang, hindi, mas matalino ako ngayon, mas advanced ako, mas high-tech ako. Mas marami akong alam ngayon. Kaya ang ginagawa daw, ang mindset daw ng mga nabubuhay sa panahon natin ngayon, tinatalikuran na nila yung absolute truth na tinatawag. At anong pinapalit nila? Yung relative truth. Magkaiba ho yung absolute truth sa relative truth. Anong ibig sabihin ng relative truth? Ito ho yung mga tao na sabihin nila, yung katotohanan, meron akong katotohanan at meron ka rin katotohanan. Maggalangan tayo ng katotohanan. Yun yung kapag sinabing relative truth, yung totoo sa akin, pwedeng totoo yan sa'yo, pero pwedeng hindi yan totoo sa akin. Yun yung relative truth na lumalaghan na po sa panahon natin ngayon. Kaya sasabihin nila, tanggapin mo ko, kasi tatanggapin rin kita pagka tinanggap mo ko. Intindihan mo ba? Nagbabago-bago ang katotohanan para sa kanila sa panahon natin ngayon. Mali. Bakit? Kasi ang absolute truth, reality ho yan. Kapag sinabing absolute truth, ito ho ay hindi nagbabago. Yung katotohanan sa isang tao, dapat katotohanan yan sa lahat ng tao. Katotohanan yan palagi at saan mang lugar, hindi yan nagbabago. Kaya nga absolute truth. Bibigyan ko kayo ng example. Hindi mo pwedeng sabihin, for example, ang isang katotohanan yung law of gravity. Hindi mo pwedeng sabihin yung law of gravity, sa'yo lang yan, hindi yan para sa akin. Yung katotohanan ng gravity, ikaw lang yan. Pagka ganun ang paniniwala mo, mapapahamak ka. Tama ho ba? Bakit? Kasi ang law of gravity, kahit sino ka pa, kahit nasa anong lugar ka, nasa anong panuhan ka, dahil katotohanan yan, mangyayari yan. Absolute truth yan. Hindi mo pwedeng sabihin, para sa inyo lang yung gravity, ako hindi. Pagka tumalon ako ng building, hindi ako malalaglag. Sige, subukan mo. Naintindihan mo ba? Huwag ho tayong maniniwala sa relative truth. Mapapahamak ho tayo niyan. Bakit? Kasi may absolute truth, lalo na ho ang Biblia. Kaya ho lahat ng sinasabi ng Bible, dapat ho natin hong paniwalaan. Dapat ho nating igalang. Kasi absolute truth yan. Para kanino, para yan sa lahat ng tao, para sa lahat yan ng panahon, para sa lahat yan ng lugar, absolute truth yan. Hindi yan pwedeng sabihin, makalumang pananaw yan. Yung turo ng Bible patungkol sa marriage, makaluma yan. Hindi na yun napapanahon ngayon. Relative truth ang tawag dyan. Relativism ang tawag dyan. Hindi ho dapat nating tinatanggap po yan. Absolute truth ang dapat ho nating tinatanggap. Ang turo ng Bible, simula noon hanggang ngayon, hanggang bukas, hindi yan magbabago kasi galing yan sa Diyos na perpekto at totoo. Kahit ano pang sabihin ng mundo, okay na, tanggap na yung ganyang relasyon ngayon. Mali, relativism ho ang tawag ho dyan. Igalang mo yung katotohanan ko, igagalang ko yung katotohanan mo. Mali. Hindi ho yan totoong katotohanan. Kasi ang katotohanan para sa lahat. Para sa lahat ng tao, para sa lahat ng lugar, para sa lahat ng panahon. Hindi ho yan magbabago. Naintindihan mo ba? So yun yung kailangan natin hong pansinin po dyan. Next, gusto ko hong pansinin po dito, going back sa verse 32. So sabi ho ng Bible, pakibalikan ho yung verse 32, makikilala niyo yung katotohanan. Sabihin nga natin yung salitang makikilala. Mas malakas, sabihin natin makikilala.
Alam niyo ho, yung salitang, sabi ho sa Ingles, you will know the truth. The word know, no, sa Tagalog makikilala, sa totoo lang ang original na Hebrew word niyan at Greek word, ginagamit ho yan sa mag-asawa. Kaya pansinin niyo, balikan niyo ho yung sa Book of Genesis pa lang, sabi ng Bible, Adam knew Eve, his wife. Then they bore a son. So para bang mababaw na nakilala niya yung asawa niya, nagkaanak na sila. No? Paano, nagkita lang sila, biglang nabuntis na si Eva. No? Hindi, kasi ang ibig sabihin nun ng salitang know o knew sa Bible ay may kinalaman ho sa relasyon, malalim na relasyon ng asawang lalaki at asawang babae. And that involves sexual intimacy. Nagagamit ho yung salitang know o makikilala pagdating sa biblical context ng sexual intimacy or sexual relationship ng isang lalaki at ng isang babae. Na di ho ba kapag nagsasekso ang isang lalaki at isang babae, di ba wala silang hiya, sila ho ay hubot-hubad. No offense, so ito yung katotohanan. No, sila ho ay hindi ho nahiya at meron silang intimacy. Naintindihan ho ba? Nasusundan ho ba? Yun ho yung salitang know or knew sa Bible. Kaya alam niyo, yung ibig sabihin ho dito, makikilala ninyo ang katotohanan kung papansin ninyo, hindi lang ho ito ordinaryong, kilala ko si Lord. Alam ko ang Bible, hindi. Bakit ho? Kasi ang context ho niyan is the word intimacy. Sabihin nga natin, intimacy. No, yung malalim mong pagkakilala. Na kung papaano po yung asawang lalaki at ang asawang babae, halos kabisado niya yung nunal. Alam niya yung peklat at hindi nahiya. Bakit? Kasi very intimate sila. Naintindihan niyo ba? At alam niyo, gusto ko lang pong bigyan ng pansin. Alam niyo, pagdating ho sa end times, marami hong talata sa Bible na sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. No, another example, nandiyan ba yung book of Matthew chapter 7, nasulat ko ba? Ayan. So sabi ho dyan, basahin ho natin po itong Bible verse na to. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Verse 23, laksan po natin. 1, 2, 3, go. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. No? Isa sa nakakatakot ho na darating yung time. Lalo na ho sa end times. Nang sabi ng Bible, sabi mismo, yung ibig sabihin niya, maraming lalapit kay Lord. Lord, di ba umattend ako ng church? Di ba umattend ako ng Bible study? Di ba naglingkuran ako? Nag-preach pa nga ako ng gospel? Ginamit mo pa nga ako ng pagpe-pray sa may sakit at gumaling? Nagpalayas ng demonyo? Ang isa sa nakakalungkot na pwede hong sabihin ni Jesus sa ilan ng mga tao. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. At sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Sabi sa Ingles, depart from me. I never knew you. Di ko kayo kilala simula pa umpisa. Bakit? Kasi maraming mga tao nagkiklaim silang kilala nila ang Lord, pero hindi sila intimate kay Lord. Wala silang intimacy sa Diyos. Naintindihan mo ba? Isang dapat natin pansinin, gaano tayo ka-intimate kay Lord? May intimacy ba tayo sa Diyos? Malapit ba talaga tayo kay Lord? Kasi kung hindi tayo malapit kay Lord, wag sana. Nakakatakot, baka mapabilang tayo dito sa sasabihan ng Lord balang araw. Lumayo kayo sa akin, hindi naman tayo close. Hindi naman tayo intimate. Hindi kayo kilala. No? Kasi baka pwedeng nag-expect tayo, oy, umattend ako ng church. Babasa ako ng Bible. Naglilingkuran ako. Nagpalayas pa nga ako ng demonyo eh.
That's the same example na sinabi ni Jesus. Depart from me. I never knew you. No? At ano pang sabi? Kayong mga gumagawa ng masama. Sila hong namumuhay sa kasalanan. Nasusunod ho ba? Pansinin niyo ho yan. The word know or knew, palagi ho yan. Another example pa ho sa end times na mga verses, yung parable of the 10 virgins. Diba? Yung 10 babae na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Diba? May 5 babae na handa, may baong langis, pero may 5 babae hindi handa. No? Anong sabi ho ng Bible? Basahin niyo na lang yan. Matthew chapter 25 ho yan makikita. No? Nung dumating yung lalaking ikakasal, that's the time na umalis yung 5 babaeng hindi handa. At nung bumalik sila, kumakatok sila. Sabi nila, pagbuksan niyo po kami, Panginoon. No? Pagbuksan niyo ho kami. Anong sabi ni Jesus? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Again, the word know or knew o kilala sa Bible is the word intimacy. That's why we need to check how intimate are we kay Lord. Gano'n tayo kalapit sa Diyos? Lalo na sa mga panahong ito. Sana all the more na alam nating malapit na dumating si Lord, lalo tayo nagiging close kay Lord. Amen ba? No, lalo tayo nagiging close sa Panginoon. Pero kung ikaw na, what if kung darating na si Lord bukas, no, mamayang gabi ka palang magbabasa ng Bible, magpe-pray, magdi-devotion. Mga kapatid, baka hindi kayo close ni Lord. Ayoko ho kayong bigyan ng false hope. Hindi ho lahat ng uma-attend ng church pupunta ng langit. Hindi ho lahat. Ayoko kong bigyan kayo ng false hope. Kasi yung totoong may relasyon kay Lord, close kay Lord. Naintindihan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo? No? Parang wala na ho akong kausap pa. No? So, next point. Una ho, kahalagahan ng katotohanan, pagsunod sa katotohanan. Pangalawa, pagkilala sa katotohanan. Then, pangatlo and last is the point ng pagpapalaya ng katotohanan. Sabihin nga natin, pagpapalaya. Mas malakas sigaw natin, pagpapalaya. Let's read again verse 32. Sabi ho ng Bible, verse 32. O sabi ho dyan ng salita ng Lord. Yan. Pakicheck nga ho yan. Yeah. No, anong nangyari? Yan. Verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabihin nga natin, magpapalaya. Alam niyo ho, kapag binasa niyo ho yung verse 34 and 35, nandyan ba kapatid? Verse 34 and 35 ng John chapter 8. So sabi ho ng Bible, sabi ho nila, no, sumagot si Jesus. No, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakilanman. No, bakit? Kasi nung sabi ni Jesus, yung konteksto nito, nung makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong sagot ng mga Hudyong nakikinig sa Kanya? Hindi naman kami alipin, ha? Hindi kami kailan naging alipin. Tinatanggi nila. No? Tinatanggi nila. Never kami naging alipin. No? Bakit kami kailangan lumaya? Naintindihan mo ba? Di ba sounds familiar? Tama ho ba? No, kahit sa panahon natin ngayon, marami nagre-reject. Hindi naman ako alipin eh. Malaya naman ako eh. Bakit ko kailangan ng kalayaan? Pero nung sabi ho ni Jesus, binigyan niyang linaw. Sabi ho verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. No? Kapag tayo ho'y namumuhay sa kasalanan, nagiging alipin ho tayo nito. Nagiging sunod-sunuran ho tayo nito. At kailangan ho natin ho ng kalayaan. I'm not saying yung hindi na tayo magkakasala. Palagi kong inuulit-ulit, iba yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Ang mga anak ng Diyos nagkakasala pa rin, yes. Pero iba yung namumuhay sa kasalanan. Nasusundan ho ba?
No? Yung pamumuhay sa kasalanan, parang very proud ka ba? Hindi ka na nahihiya. Ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Wala ka ng takot. Yun ho yung mga pamumuhay ho sa kasalanan. Atin pong siya sa atin yung sarili ho natin. Baka kasi ho may mga bagay ho na kailangan ho natin ng kalayaan. At kung babalikan nyo nga yung previous na preaching ko last week, di ba? Ang isang kasalanan na pagka hindi mo kinonfess kay Lord at hindi mo pinaayos sa Kanya, nagiging stronghold na kaaway sa'yo. Kaya kung minsan parang hirap na hirap kang tanggalin po ito. No? Kaya bakit? Kaya kailangan mo ng kalayaan galing kay Lord. Kasi hindi mo kayang dumaya dyan mag-isa. Susunod mo. Kaya mapapansin nyo, di ba may mga adik ho na parang hindi nila kayang magbago. Kasi alipin ho sila ng kasalanan eh. Diba? Yung mga pinagbabawal na droga, mga bisyo, mga sugal. No? No, ang dami yung umaalipin. At lahat ho, makinig ho, lahat ng kasalanan umaalipin ho yan. Lahat ho ng kasalanan. Aalipinin ka niya. Magiging sunod-sunuran ka. Kapag kaalipin ka, wala kang karapatan. Sunod-sunuran ka lang. At ang dami yung umaalipin sa panahon natin ngayon. Naintindihan mo ba? No, mga bisyo, mga gadget, no? Naintindihan mo ba? No, ang pornography, no, ang mga maling relasyon, ang mga sugal, nangaalipin ho yan. Kaya kung minsan may mga tao pansin mo, parang hindi ko kaya magbago. Bakit? Kasi baka alipin ka eh. Kailangan mo ng kalayaan galing kay Lord eh. Kailangan mong makilala yung katotohanan eh. Kailangan mong maisapamuhay yung katotohanan. Kailangan mong tanggapin yung katotohanan sa puso mo. Diba? Alam niyo sa totoo lang, tama ho yung kasabihan ng matanda, masakit ang katotohanan. Tama ho ba? Diba? Minsan sabihin, alam mo ganito ka. Diba? Parang galit ka. Diba? No? Sabi mo, yabang mo. Mas mayabang ka nga eh. Diba? Tama ho ba? No? Diba? Masakit yung katotohanan eh. Lalo na kapag humaharap ka sa salamin. Diba? Masakit to. Hindi natin kayang tanggapin. Pero nang sabi ng Bible, yung katotohanan lang ang magpapalaya ho sa atin. Marami hong hindi yung mapalaya, bakit ayaw nilang tanggapin yung katotohanan? No? Kung ang katotohanan nagpapalaya, ang kasinungalingan at ang kasalanan, umaalipin ho yan. Naintindihan no? Nasusunod ho ba? Kung ang katotohanan nagpapalaya, ang kasalanan at lalo na ang kasinungalingan, nangaalipin ho yan. No, kaya may mga taong sobrang galing ho magsinungaling. Sa totoo lang, minsan di na ho nila kilala yung sarili nila. Bakit? Kasi ano nga ba yung sinabi ko sa kanya? Ano nga ba yung sinabi ko dito? Ano ba yung sinabi ko doon? Baka magkakaiba na. Nalilito na sila. No? Sabi ko dito, ako ay isang engineer. Sabi ko dito, teacher ako. Sabi ko doon, doktor ako. Ano nga ba? Ano nga bang iaakto ko sa buhay ko? No, nalilito ho na. Nagiging alipin ho yan. Kaya huwag ho tayong mamumuhay sa kasinungalingan. Magiging alipin ho tayo ng kasalanan. No, kaya ang kaaway kapag nagkakasala ho tayo, anong gagawin niya? Hindi, tago mo yan, nakakahiya. Huwag mong i-confess yan. Sige, magsinungaling ka. No? Eventually, nangyari sa'yo, nagiging alipin ka ng kasalanan. Nagiging sunod-sunuran ho tayo. Kaya very clear ang passage. Sabi, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Last passage na ho. In the book of Ephesians chapter 5 verse 27. Last passage na po ng ating pag-aaralan. Ephesians 5:27. Alam niyo ho, ito may kinalaman rin ho ito. Nakakamangha lang ho ito. Kaya nga yung word intimacy, may kinalaman ho yan sa mag-asawa. Sa lalaki at babae na kinasal sa harapan ng Lord. No, sabi ho dito, Ephesians 5:27, sa kalagitnaan ho ng passage ng pagtuturo ng Biblia patungkol sa relasyon ng mag-asawa, nasa gitna ho nito itong talata na to. Basahin ho natin malakas. Pwede ho bang tumayo ho tayo? I request the worship team na rin, no, na tulungan ho tayong manambahan bago tayo mag-pray. Sabi ho dito ng passage sa Bible, Ephesians 5:27, basahin ho natin na malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ginawa niya ito upang ang iglesia ay
maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Now, allow me to read sa English rin po, English version. Na isama ba dyan, ma'am? Sabi po, medyo maganda rin sa English version po, Ephesians 5:27. Sabi ho ng Biblia, yan. Verse 27, sabi ho dito ng Bible, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. No? Without blemish. No? So sabi mo ng Bible, ito ho yung gustong gawin ni Lord. No? Sa kanyang mga anak. At alam niyo, sabi ho dito ng Bible, tayo ho ikakasal kay Kristo. No, kapag ka nag-rapture ho, ang next na mangyayari ho doon, ikakasal tayo sa Kanya. Hindi ho literal, but spiritually. Na hindi na tayo mahihiwalay sa Kanya kahit kailanman. No? At ang church, ang tawag ho sa church, bukod sa body of Christ, tayo rin po ay bride of Christ. Siya ho yung groom. No? Si Jesus ho yung groom, tayo ho yung bride niya. Not anong sabi ho dito ng Bible, ang isa sa gustong gawin ni Lord sa bride of Christ, tayo ikakasal sa Kanya. Sa araw ho ng kasal natin sa Kanya, sabi yun, that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle. That she might be holy and without blemish. Mali sa Tagalog nga, basahin nun natin sa Tagalog. Sabi mo dyan, no, ano yung gusto ni Lord? Iharap tayo sa Kanya, ikasal tayo ng nasa kagandahan. Tingnan mo yung katabi mo, nasa kagandahan ba? Di ba? No? Kasi bakit ho? Makinig. Wala hong kinakasal na pangit. Dapat lahat ho na kinakasal normally, talagang yung best niya. Isusot niya yung best niyang damit. No, gagamitin niya yung best niyang makeup, best niyang pabango, lahat. Sapatos, lahat na. Na nasa kagandahan at walang dungis, ni kulubot man, at walang anumang kapintasan. Kaya kung papansin niyo ang Lord, kung merong inaayos ang Lord, nasa loob ng church. Tayo yung inaayos niya. Kung may tinatama ang Diyos, tinatama niya na ho ngayon. Bakit? Kasi gusto niya, mga kapatid, na pagka humarap tayo sa Kanya, maayos tayo. Hindi tayo pwedeng humarap kay Lord ng, ikakasal tayo sa Kanya, tas gusgusin tayo. Hindi tayo nagsipilyo. Hindi tayo naligo, naghilamos. Ang gamit nating medyas ay yung, di ba, butas-butas at isang linggo na nating gamit. Di ba? Hindi yung, walang ganon. Naintindihan mo ba? Kaya kung mapapansin nyo, inaayos niya. Kaya kung uma-attend tayo ng church, parang feeling ko, parang pinapatamaan ako. Parang tinutuwid ako ng Panginoon. Kasi mga kapatid, inaayos tayo. Kung bahagi ka ng bride of Christ, bahagi ka ng church, tayo ikakasal sa Kanya, dapat maayos ho tayong aharap sa Kanya. Maintindihan po ba? Maayos ho tayong aharap po sa Panginoong Jesus. Pwede bang tayo umanambahan sa Panginoon bago tayo mag-end sa prayer? Let's worship God. Pwede bang palakpakan muna natin ng malakas po ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Sige, mas malakas pa. Para sa Panginoong Jesus po yan. Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor you, Lord. Salamat po. Kayo po ang katotohanan, Lord. Kayo po ang daan. Kayo po ang buhay, Panginoon, O Diyos. Wala pong kasinungalingan sa inyo, Panginoon, O Diyos. Lord, kayo po'y totoo at banal, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we honor you, God. Let's worship God. Awitan natin ang Panginoon bago tayo manalangin. Panginoon, sa inyo ang aming pagsamba, sa inyo ang aming pagtitiwala, ang pagdakila po namin. Hallelujah, we honor your holy name, God, Jesus. Panginoon, Lord, we worship your holy name. We give you all the praise. We give you all the glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Kami po inyong mga anak. Mahal niyo po kami.
Salamat po sa pag-aayos. Salamat po sa mga paalala. Salamat po sa mga pagtutuwid. Salamat po sa paglilinis. Even salamat po sa pagdidisiplina niyo po sa amin, Lord. Lord, salamat po. We worship your holy name, God. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Amen.